Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Jamela at maligayang panonood muli sa Book and I. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Redemption at ang Siyudad. Ito ang pamagat ng kabanatang ating pag-uusapan sa araw na ito na nagpapakita kung paano ang Israel bilang isang modelo noong panahon ng pagkatapon ay tumutulong sa atin na maunawaan ang kaugnayan ng simbahan sa mga lungsod noong panahon ng bagong tipan hanggang sa kasalukuyan. Paano nga ba tayo dapat na mamuhay bilang Kristiyano sa mga lungsod? Ano ang kahalagahan ng mga lungsod sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo? At panghuli, ano ang itsura ng hinaharap ayon sa plano ng Diyos? Ito ang ating mga tatalakayin sa kabanatang ito. Tinawag ng Diyos ang mga Hudyong nasa pagkatapon upang tanggapin at yakapin ang tensyon ng buhay sa lungsod, alang-alang sa kalwalhatian ng Diyos. At ito rin ang panawagan para sa mga Kristiyano sa kasalukuyan. Tulad ng mga Hudyo na namuhay bilang panyaga noong panahon ng pagkatapon, tinawag rin ng mga Kristiyano na mamuhay sa parehong paraan. Kagaya ng utos sa kanila na huwag kamuhian ang paganong lungsod kundi makibahagi sa buhay nito, magtrabaho sa loob nito, at ipanalangin ito. Ito rin ang dapat natin maging saloobin sa lungsod na ating tinitirahan. Dapat tayong maging lungsod sa loob ng mga lungsod. Isang mamayan ng banal na kaharian ng Diyos na umaasa sa kabutihan ng bawat lungsod sa panalangin at sa gawa. Ngayong nakita na natin kung paano mamuhay sa lungsod bilang mananampalataya mula sa buhay ng mga Hudyo sa panahon ng pagkatapon. Ngayon, tignan natin ang estratehiya ng naunang simbahan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga lungsod. Sa naunang simbahan, ang misyon ng pagtubos ng Diyos ay hindi na nakatuon sa isang partikular na lungsod tulad ng Jerusalem o Babylonia. Ang lahat ng lungsod sa mundo ay naging pangunahing target ng misyon ng Diyos. Si Pablo, sa Aklat ng Mga Gawa, ay nagtungo sa iba't ibang lungsod. Isa sa mga kilalang lungsod na kanyang narating ay ang Efeso, na nagpakita ng ilang kalakasan ng urbanong ministeryo. Sa lugar na ito, lahat ng naninirahan sa Asya ay bumibisita mula sa iba't ibang lugar upang bumili, magbenta, bumisita sa mga kamag-anak, magpunta sa mga paliguan, manood ng laro sa mga stadium, manood ng dula sa mga teatro, o sumamba sa diyosang si Artemis. Sa pamamagitan ng pagministeryo sa lungsod, naabot ni Pablo ang lahat ng antas ng lipunan na nagpapahiwatig na kung maipalaganap ang Ebanghelyo sa sentrong urban, maaaring marating ang buong rehiyon at ang nakapaligid na lipunan. Ang mga mayayaman at mahihirap ay magkasama rin sa mga lungsod. Mula sa naunang simbahan at sa salaysay ng bagong tipan, sa pamamagitan ng mga lungsod, binago ng mga Kristiyano ang kasaysayan at kultura sa pamamagitan ng pagministeryo sa mayayaman at pagyakap sa mga mahihirap. Panghuli, upang mabawasan ang tensyon sa lungsod na nararanasan ng mga Kristiyano, kailangan nating tingnan ang disenyo ng hinaharap na inilaan ng Diyos para sa atin. Ang paglalarawan ng lugar kung saan magniningning ang liwanag ng Diyos sa atin ay hindi tumutukoy sa isang rural na lugar, kundi sa isang lungsod. Sa mga huling kabanata ng Aklat ng Pahayag, kapag ang mga layunin ng Diyos para sa paglikha at sa pagtubos ay ganap ng natupad, makikita natin na ang resulta ay isang lungsod. Ang lungsod ang lugar ng muling itatayo ng Panginoon upang maging tahanan ng kanyang mamamayan patapos ang mahabang paglalakbay. Naway maalis nito ang negatibong pananaw ng mga Kristiyano ukol sa lungsod. Tandaan natin ang ating pagkakakilanlan ng higit pa sa pagiging karaniwang mamamayan ng lungsod na ating tinitirahan. Higit sa pagiging bahagi ng komunidad ng tao, tayo ay mamamayan ng banal na kaharian ng Diyos. Ang pagiging mamamayan ng banal na kaharian ay hindi nangangahulugan na hahamakin natin ang lugar kung saan tayo naninirahan ngayon. Sa halip, hinihikayat nito tayo na maging pinakamabuting residente na umaasam sa ikabubuti nito. At ito ang kabanata ng aklat na meron tayo sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.